Mga pasahero sa PITX na iya at Batangas Port patuloy na humahabol para makabiyahe pa uwing probinsya para sa holiday celebration. Mas pinaikling oras ng biyahe ng MRT at LRT ngayong araw, muling ipinaalala ng Department of Transportation. Handog na libreng sakay hanggang bukas na lamang. Higit 2,000 mga pulis sa Maynila nakadeploy para bantayan ang matataong lugar ngayong holiday rush. EDSA Rehabilitation sisimulan na ng Department of Public Works and Highways mamayang gabi. Bentahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan, matumal pa rin ilang araw bago ang pagpapalit ng taon. At dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pwedeng bisitahin sa ICC Detention Center ngayong holiday ayon sa kanyang anak na si Kitty Duterte. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 24, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bagaman marami na ang mga nakabiyahe sa mga nakaraang araw, patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port. Nahahabol para makabiyahe pa uwing probinsya ngayong December 24. Mula sa Batangas Port, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, gaano karami ang mga pasahero na dumating sa Batangas Port ngayong araw at available pa rin ba ang biyahe ng mga barko dyan? Alright, balikan po natin ang pag-uulat niya ni Benedict Samson. Samantala, puntahan naman natin ang Manila Northport Passenger Terminal kung saan fully booked na ang biyahe ng barko doon ngayong araw. Habang sarado rin ang operasyon ng Pantalan bukas, December 25. Mula sa Manila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, marami pa rin bang mga pasahero dyan sa Manila North Passenger Terminal? Magandang umaga, Ella. Sa ngayon, kukunti na lang yung mga pasahero na dumarating dito, Ella, sapagkat inaasahan natin na mamaya kasi ay isang biyahe lang din ng barko ang aalis dito sa Manila Northport Passenger Terminal. 9:30 o alas 9 ng gabi aalis ito, Ella, at ayon pa sa pamunuan ng terminal, nasa 800 lamang ang mga pasahero sapagkat noong weekend, Ella, ay sinamantala ng ating mga kababayan na sila ay makaalis o makauwi sa kanilang mga probinsya. Ayon kay Manila Northport Passenger Terminal General Manager Jenelisa Rebong, fully booked na, Ella, itong iisang biyahe mamayang gabi. At paalala nga ng terminal sa mga pupunta po dito sa pier bilang mga chance passenger, wala hong katiyakan na sila ay ma-accommodate. Fully booked na. So kahit mag-chance passenger, although may nagdo-no show naman paminsan-minsan, kaya lang kasi kapag marami yung mag-chance passengers, maiipon sila dito sa PTV or dito sa concourse. Ella, sa linggong ito inaasahan na hindi na gaano karami ang mga pasahero kumpara noong weekend, kung kailan nga yung exodus o pagdagsa ng ating mga kababayan dito na umuwi sa kanilang probinsya. Samantala, bukas at sa 31 ay wala hong operasyon ang terminal. Hinikayat ang mga pasaherong hahabol pang uuwi na magpabook ng ticket ng maaga via online o kaya naman magtungo sa mga accredited na agent partners at stores ng kumpanya.
o ng To Go Travel. Wala namang naitalang untoward incident ang pamunuan ng terminal sa mga nakalipas na araw mula nang mag-umpisa ang holiday rush. Ela, paalala muli ng pamunuan ng terminal at maging ng Philippine Ports Authority at maging ng shipping company na iwasan na pong magdala ng mga ipinagbabawal na mga item, yung mga matatalim na bagay sapagkat maaari lamang mag-cause o magdulot yan ng aberya sa inyo pong mga biyahe. At doon naman sa mga pupunta pa ay ayon sa pamunuan ng terminal, tiyakin pong mayroon kayong mga ticket dahil nga gaya ng nabanggit natin kanina, Ella, hindi gaanong o baga mahirapan kayong ma-accommodate kung kayo ay magiging chance passenger lamang. Kaya pinapayuhan po na i-monitor, pumunta lamang sa official social media page ng To Go Travel para po ma-monitor kung mayroong mga pagbabago doon sa inyong mga biyahe. Pero so far, Ella, ayon pa sa pamunuan ng terminal at ng shipping company, wala namang delayed. Yung biyahe ng barko ay aalis naman sa takdang oras at inaasahan din dahil maayos ang panahon sa ngayon, yung pagbabalik ng ating mga kababayan naman pagdating mula sa bakasyon next week o sa January ay inaasahan din natin na magiging maayos ang kanilang pagbalik dito sa Metro Manila. Yan man nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Inatasan ng Department of Transportation ng Maritime Industry Authority o Marina na magdagdag ng mga barko sa Lucena Port upang masakyan ang dumadagsang pasahero papuntang Romblon ngayong holiday season. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakatanggap ang DOTR ng reklamo mula sa mga pasahero na kulang ang mga barko, kaya't agad nitong pinaaksyonan ang sitwasyon. Inatasan din ni Lopez ang Philippine Coast Guard na ihanda ang BRP Gabriela Silang at 2 karagdagang barko para magbigay ng libreng sakay sa mga stranded passengers sa Lucena kung kinakailangan. Nilinaw ng DOTR na ang hakbang ay upang matiyak ang sapat na bilang ng barko at mapangalagaan ang kaginhawaan ng mga pasahero ngayong panahon ng bakasyon. Nag-deploy ng 2 barko ang Philippine Coast Guard para ibiyahe ang mga stranded na pasahero sa Lucena Port. 75 pasahero na hindi nakasakay patungong San Agustin, Romblon ang inihatid ng BRP Sulungan kaninang alas 6 ng umaga. Naka-standby naman ang barkong BRP Bagakay sa pantalan ng Lucena para sa mga maapektuhan pang sea travelers. Ayon kay PCG Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tovilla PCG, ang naturang operasyon ay ginagawa nila alinsunod sa maritime safety and security protocols. Samantala, balikan natin ang live report ni Benedict Samson kaugnay sa mga pasaherong umahabol na makabiyahe sa Batangas Port. Yes, Benedict. Magandang umaga, Ella. As of 7 a.m. kanina ay nasa mahigit 6,500 na mga pasahero yung dumating dito sa Batangas Port. Matumal na ang pagdating ng mga pasahero ngayong araw dito sa Batangas Port. Ayon sa port management, nitong weekend hanggang kahapon ay may mga dumagsa ng mga pasahero dito sa pantalan. Kung kaya't ngayong araw ay iilan na lamang ang mga dumadating dito sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Ports Authority, nitong linggo ay umabot sa mahigit 30,000 passengers ang dumating sa Batangas Port. Ayon pa sa Batangas Port Management, ngayong araw ay wala namang kanseladong biyahe ng barko patungo sa mga lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Katiklan. Ngunit kailangan lamang munang mapuno o maabot ang seating capacity ng isang barko bago ito umalis dito sa Batangas Port. Ella, para sa ibang bagay ay kasama naman natin ngayon ang Batangas Port sa Miss Aurora Mendoza. So ma'am, magandang umaga po. Salamat po sa ibinigay niyo pong oras sa amin. O ma'am, ano pong ina-expect po natin, ma'am?
Actually, nating expect na muling dadagsa ang pasahero sapagkat yun ang huling araw ng ating pasok sa ating mga opisina. Pero hanggang gabi ng hating gabi, upon motoring, 24/7 nag-isa ang ating mga port police, wala naman tayong tala na dumagsa pa rin ang mga pasahero. Pag naging payapa hanggang ngayong umaga ang Port of Batangas sapagkat siguro nagsabay-sabay na sila nung araw ng linggo kaya talagang lumobo ang bilang ng mga pasahero noong araw ng linggo. So hanggang sa kaninang umaga nagtala tayo ng 197 at 193,000 na pasahero simula nung sinimulan natin ang pagbilang nung December 13. So ma'am, may mga nagtatanong kung may biyahe pa rin po ba mamaya kahit hating gabi naman? Wala namang anunsyo na titigil ang hero dahil ng mga barko hanggang subalit may mga ibang tayo bukas hindi mo nila maglayag siguro dahil magse-celebrate naman sila ng Christmas yung mga crew sa kanilang pamilya. Pero ang sabi naman hanggat may pasahero idadalhin nila sa kanilang destinasyon dun sa mga dire-diretso ang biyahe. Lastly ma'am, ano pong maipapayo po natin sa mga pasahero na biyahe po, lalo na po mamaya na mga hahabol? Lagi po naming ipinapaalala, wag na po tayong magdala ng mga pinagbabawal na item para po hindi maantala ang kanilang pagpasok sa loob ng area. Makukumpis ka po mga dala nila. Kaya po wag na po nating dalhin ang mga bagay na ito. Makikita naman po ang mga pinagbabawal nito sa social media platform natin ng PPA at lagi po nating ipinapaalala yun sa ating mga pasahero. Yan Ella, nakapanayam natin ngayon ang Batangas Port Manager na si Miss Aurora Mendoza. At yan muna ang ating update mula rito sa Batangas Port. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Umabot na sa mahigit 1 milyong pasahero ang dumaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange simula December 19 hanggang kahapon December 23. Karamihan sa mga ito ay ang mga kababayan natin na nagsisiuwian sa mga probinsya para sa holiday celebration. At ngayong December 24, marami pa rin ang inaasahang hahabol para makabiyahe pa uwi ng probinsya. Mula sa PITX, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa PITX? Marami pa rin bang mga pasahero ang nag-aabang na makabiyahe, lalo na yung mga uuwi sa mga probinsya? Ella, kahapon na itala yung pinakamataas na bilang ng foot traffic o yung mga pasaherong dumaan dito sa terminal simula ng holiday rush. Kung nakikita mo, meron ng pila Ella, ng ating mga kababayan dito na papasok hanggang sa labas na yan. Bagamat mabilis naman yung pagpasok nila sa terminal dahil mabilis lamang yung inspection dito at mayroon na rin mga nakumpiska hanggang ngayon ng mga ipinagbabawal na dalhin dito sa terminal gaya ng lighter, kutsilyo, butane at nung nakaraan mayroon ding gasol na nakumpiska na sana'y wag nang dalhin ang ating mga kababayan dahil sayang lamang at makukumpiska lamang ito dito sa labas ng terminal. Diyan muna ang latest mula dito sa PITX. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Patuloy pa rin ang pagdating ngayon ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport na hahabol para makabiyahe abroad o ang mga pauwi ng probinsya. Sa ngayon ay naka-heightened alert ang seguridad na ipinatutupad sa paliparan. Mula sa NAIA may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, hanggang kailan ba inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero dyan sa NAIA at kumusta ang traffic dyan sa paligid ng airport? Ella, hanggang ngayong araw ay inaasahang mararamdaman pa rin ang bulto ng mga pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA maging sa ibang mga paliparan sa bansa. Sa kabila niyan
ay nananatili ang nararanasang light to moderate traffic sa mga lansangan papasok at palabas ng NAIA terminals. Patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa NAIA ngayong araw. Batay sa datos ng Manila International Airport Authority o MIAA, umaabot ng mahigit 169,000 ang bilang ng mga pasahero na dumaan sa NAIA kahapon. Mas mataas ito ng halos 10% kumpara sa passenger traffic sa naturang paliparan sa parehong petsa noong nakaraang taon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Public Information Officer Bea Bernardo, patuloy na dumadagsa ang pasahero simula pa kahapon sa iba pang mga paliparan sa bansa. Tomorrow na is yung Christmas So, eto na lang yung mga naghahabol talaga para makauwi. And then yung peak ng passengers sa pag-uwi naman, in-expect natin is around January 2 kasi karamihan ng mga government ay naka-holiday ng 29 hanggang January 2, no? So, most likely karamihan babalik sa weekend after ng New Year at hanggang January 5. Nagsimula namang itaas ng CAAP ang heightened alert status sa lahat ng mga paliparan sa bansa noon pang nakaraang Biyernes. Mananatilian nila ang estadong ito hanggang sa January 4, 2026, alinsunod sa implementasyon ng Oplan Biyaheng Ayos sa ilalim ng Department of Transportation. So pag sinabi kasi nating heightened alert, ito naman ay yearly nating ginagawa, no? Pinapatupad natin ito during travel peak season such as Christmas, Undas at Semana Santa. Ibig sabihin po nito, mahigpit ang seguridad sa mga paliparan. Yung mga airport personnel naman po natin ay bawal mag-leave para maasikaso yung ating mga pasahero. May mga added security personnel din po tayo on the ground at mga standby medical teams para po asistihan yung ating mga pasahero. Ella, ayon pa sa CAAP, as of this morning ay wala pa rin silang naitatalang mga canceled flights sa iba't ibang paliparan, partikular na doon sa mga CAAP-operated airports sa bansa. Nananatili din ang peace and order sa loob at labas ng mga paliparan. Yan ang latest dito sa NAIA. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Muling nagpaalala ang Department of Transportation sa mga pasahero kaugnay sa pagbabago sa operating hours ng MRT-3 at LRT-2 ngayong holiday season. Ngayong araw, December 24 at sa December 31, magpapatupad ng mas maikling operasyon ang MRT-3 kung saan ang huling biyahe mula North Avenue ay hanggang 7:45 p.m. lang habang 8:23 p.m. naman ang last trip mula Taft Avenue Station. Habang sa December 25 at January 1, parehong magsisimula ang biyahe sa North Avenue at Taft Avenue ng 6:30 a.m. At ang huling biyahe ay 10:30 p.m. sa North Avenue at 11:09 p.m. sa Taft Avenue. Para sa mga bumibiyahe sa LRT-2, ang huling biyahe mula Antipolo Station hanggang ngayong araw na Miyerkules, December 24, ay 8 p.m. at mula Recto Station ay 8:30 p.m. Sa December 25, 10 p.m. ang huling biyahe mula Antipolo at 10:30 p.m. ang mula Recto Station. Mas maikli rin ang ipatutupad na operasyon ng LRT-2 sa December 31 kung saan ang huling biyahe mula Antipolo ay 7 p.m. at mula Recto ay 7:30 p.m. Normal na operasyon ang muling ipatutupad sa MRT-3 mula December 26 hanggang 30, 2025 at simula January 2, 2026 habang sa LRT-2 magsisimula ang regular na operasyon sa January 1, 2026. Lahat ng pasahero ay libreng makakasakay sa LRT-1, LRT-2 at MRT-3 bukas, December 25. Bilang bahagi at huling araw ng 12-day free ride ng pamahalaan sa mga pasahero ng tren. Simula December 14, nagbigay ng libreng sakay ang DOTR sa iba't ibang sektor gaya ng senior citizens, students, OFWs, teachers at healthcare workers,
PWDs, government at private sector employees at maging sa mga miyembro ng LGBTQIA+. Ngayong araw, libreng makakasakay sa lahat ng linya ng tren sa bansa ang mga uniformed personnel, veterans at kanilang mga pamilya. Ipakita lamang ang inyong ID sa teller sa mga istasyon bilang patunay na kayo ay kwalipikado sa libreng sakay. Lahat ng free ride ng DOTR na mabigyan ng kaalwanan ang mga pasahero lalo na ngayong holiday season. Sisimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ngayong araw ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa ahensya, nais nilang samantalahin ang holiday break para mabawasan ang epekto sa trapiko ng gagawing pagkukumpuni at hindi maaabala ang mas maraming motorista. Isasara ang 3 pinakaloob na lane sa ilang bahagi ng EDSA, kabilang ang EDSA Carousel Busway habang ipinatutupad ang rehabilitasyon. Mula December 24 hanggang December 27, alas 11 ng gabi hanggang madaling araw, magkakaroon ng concrete reblocking sa southbound ng EDSA mula Picel Street hanggang Rojas Boulevard at mula Tramo Flyover hanggang Picel Street. Habang sa northbound naman ay mula Rojas Boulevard hanggang Park Avenue at Park Avenue hanggang Taft Avenue. Isasagawa rin ang asphalt overlay sa southbound EDSA bukas, December 25 sa bahagi ng Orense hanggang Urdaneta Village, December 26 mula Orense hanggang Magallanes Interchange at December 27 mula Tramo hanggang Loring Street. Ayon sa DPWH, maglalabas pa sila ng hiwalay na schedule para sa susunod na yugto ng EDSA rehabilitation mula December 28, 2025 hanggang January 5, 2026. Abiso para sa mga suki ng Pasig River Ferry Service. Half day lang ang biyahe nito ngayong araw at wala namang operasyon bukas, December 25. Sa inilabas na holiday schedule, magbabalik sa regular na operasyon ang Pasig River Ferry sa December 26 at December 27 bago muling itigil ang biyahe mula December 29, 2025 hanggang January 3, 2026. Ayon sa MMDA, ang pansamantalang suspensyon para sa preventive maintenance at pagpipintura ng mga ferry boat upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at kahandaan ng mga sasakyang pandagat. Muling magpapatuloy ang regular na operasyon ng Pasig River Ferry Service sa January 5, 2026. Mahigit 2,000 tauhan ng Manila Police District ang nakadeploy ngayon sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila. Ito ay para magpatupad ng seguridad ngayong holiday season, lalo na sa matataong mga lugar. Mula sa Divisoria sa Maynila, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano-anong lugar sa Maynila ang mahigpit na binabantayan ngayon ng MPD? Ayon sa Manila Police District o MPD, pangunahing binabantayan nila ngayong holiday season ay yung mga tinatawag na areas of convergence o yung mga lugar na dinarasan ng maraming tao o kaya naman maraming sasakyan ang dumaraan. Kabilang sa mga lugar na mahigpit na binabantayan ng mga pulis ngayong holiday season ay ang mga pamilihan, partikular na ang Divisoria Market sa lungsod ng Maynila, napuntahan ng mga tao kapag ganitong buwan. Kasama ring binabantayan ng Manila Police District o MPD ay ang mga parke gaya ng Rizal Park Luneta. Dagdag ng MPD, mahigpit din ang ipinatutupad na seguridad sa mga pantalan at bus terminal sa lungsod. Ayon kay MPD spokesperson, Police Major Philip Ines, simula pa nitong December 16 ay naka-heightened alert na ang puwersa ng pulisya. Natatagal aniya hanggang sa January 6 sa susunod na taon. Meron tayo may kumulang 2,200 na mga MPD personnel ang ginamit natin dyan para bantayan yung mga places of convergence tulad ng mga simbahan, train station, mga pamilihan. Isa lang naman natin dito, pantala natin dito. At saka mga bus terminal.
Ngunit bukod aniya sa presensya ng mga pulis sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila, nagpaalala si Police Major Ines na kailangan pa ring mag-ingat ng publiko sa anumang insidenteng maaaring mangyari. Hindi aniya nawawala kapag ganitong panahon ang mga kawatan o mandurukot, kaya mabuting maging mapagmatsyag at agad na i-report sa mga pulis kung may mga kahina-hinalang makikita sa paligid. Ella, nandito kami ngayon muli sa Divisoria Market sa lungsod ng Maynila kung saan kumpara kahapon ay mas marami yung mga taong namimili o dumaragsa o dumarating dito sa lugar dahil ang mga ito ay humahabol doon sa last minute shopping o naghahabol sa pamimili ng kanilang mga kakailanganin ngayong holiday season. Ngunit nauna na ang binanggit ng Manila Police District ay maaga pa lang ay nailatag na nila o na-deploy na nila yung kanilang mga personnel upang tiyakin yung seguridad lalong-lalo na sa mataong lugar gaya dito sa Divisoria Market. Ayan, muna update mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa'yo, Ana. Maraming salamat, Jed Naresina. Ilang araw na lamang at nalalabi bago ang pagpapalit ng taon. Gayunman, nananatiling matumal pa rin ang bentahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Nangangamba tuloy ang mga dealer na malulugi sila ngayong taon dahil marami ang namamahalan sa presyo ng mga paputok. Mula sa Bukawi, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ang sitwasyon dyan sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi? Magandang tanghali, Ella. Expected na mga dealer nasa December 26 pa nila mararamdaman yung pagdagsa ng mga bumibili ng paputok. Ngayon kasi mas marami anya ang abala sa bakasyon kaya wala rin masyadong mamimili sa ngayon. Dagdag pa rito ang mataas na presyo ng mga firecrackers o paputok kaya nananatiling matumal pa rin ang mamimili dito sa Bukawi, Bulacan. Nababahala ng mga dealer ng paputok sa Bukawi, Bulacan na makaubos sila ng mga ibinebenta nilang firecrackers o pyrotechnics display products sa Bukawi. Ayon kay Lea Alapide, Vice President ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated o PPMDAI, isang linggo na lang at taong 2026 na, matumal pa rin ang bumibili hanggang ngayon ng paputok. Anya, marami sa mga mamimili ang abala sa pag-uwi sa kanilang mga probinsya dahil sa holiday na bukas, kaya wala silang bayar hanggang ngayon. Isa rin anya sa dahilan kaya matumal ang mamimili ay dahil sa tumaas ang halos lahat ng produkto ng firecrackers o paputok. Kumpara sa mga nagdaang araw, itong araw na to, medyo nagpiprepare siguro yung mga tao. So mga 26 yan, marami nang pumupunta. Yes, pag mataas ang prices, normal na talagang maapektuhan din yung sales. Ang buyer naman na si Mark galing pa ng Mandaluyong at nagpunta sa Bukawi para bumili ng firecrackers o paputok. Expected na makakamura siya. Pero nabigo ito dahil halos doble ang tinaas ng paputok. Gaya na lang ng sawa na 1,000 round na dating 650, ngayon ay nasa 1,100 na. Ang kwitis per piraso na dating 6 pesos, ngayon ay nasa 12 pesos na. Nabawasan ako. Imbis na kunyari dapat 10, bibili mo 5 na lang kasi nga nagtaas yung presyo. Kumbaga i-divert mo siya sa ibang bilihin pa ulit. Kami ka sana mabibili kung yung presyo niya is hindi ganun kataas. Kasi mataas talaga yung presyo kaysa before. Ayon kay Lea Alapide, sakali namang dumagsa ang mga mamimili sa December 26 ay umaasa sila na makaubos ang mga local products ng paputok. Pero ang problema, kakaunti lang ang supply ng paputok na gawa sa Bulacan. Hindi kasi nakapag-produce ng maraming supply ang nasa 10 manufacturer sa Bulacan ng mga local products. Kaya hindi makatuyo at dahilan nitong nakaraang bagyo dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan. Mataas din ang presyo na kemikal. Sinabi pa ni Alapide na walang pag-asang bumaba pa ang presyo ng paputok bago magpalit ang taon o posibleng ma-maintain na lang ang presyo nito sa ngayon. Ella, sa sitwasyon ngayon dito sa Bukawi, kanina pa yung isang tindahan dito ay wala pa sa 10 ang bumibili sa kanya ng mga
ng mga buyer ng paputok. At kung mapapansin natin, ito ngayon lang din merong pumunta at sa paligid rito talagang makikita natin na talagang wala pa rin mga bumibili ng paputok sa karamihan sa 17 tindahan ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. At yan muna ang ating latest live mula rito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. 2 hanggang 8 bagyo ang maaaring pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa unang bahagi ng taon 2026. Ayon sa Pag-asa, posibleng magkaroon ng tig-iisang bagyo mula Enero hanggang Abril, habang 1 hanggang 2 naman pagsapit ng buwan ng Mayo at Hunyo. Samantala, ang umiiral na mahinang La Nina ay mananatiling panandalian at maaaring magpatuloy hanggang sa unang quarter ng 2026. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik pa rin ang C News. Nagbabalik ang C News. Walang makakasamang pamilya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa December 25 at January 1 dahil ipinagbabawal ng patakaran ng International Criminal Court ang holiday visit sa mga detention center. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte at sinabing labis na nadismaya ang dating Pangulo nang ipaalam sa kanya ang naturang patakaran ng korte. Ayon kay Kitty, karaniwan ng may sariling pagdiriwang ang mga detainees sa loob ng pasilidad at nakadepende sa kanyang ama kung sasali siya rito. Marso ngayong taon nang dalhin sa ICC sa The Hague ang dating Pangulo dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang War on Drugs campaign. Na-recover ng National Bureau of Investigation sa hotel room sa Baguio City nang yumaong si dating Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang kutsilyo at mga gamot. Ayon kay Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., sumasailalim na sa pagsisiyasat kung ano ang kaugnayan ng mga ito kay Cabral. Dagdag pa ng PNP Chief, nang sumailalim ang labi ni Cabral sa autopsy, isa sa tiningnan nila ay kung ginamit nito ang mga gamot na kanilang natagpuan. Ayon sa mga otoridad, ito'y upang malaman o kung sino ang mga nakausap nitong individual o kung mayroon ba itong natanggap na threat sa kanyang buhay bago tuluyang mamayapa. We would like to find out from that tragic death, hours before that, days before that, and even weeks before that, kung ano ang mga nangyari so that we can have a good narrative kung ano yung what really transpired, compelling her to end her life on that ravine. Naniniwala si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na walang third party o iba pang taong involved sa mismong pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Anya, sa pinapakita ng mga ebidensya at maging sa post-mortem examination sa katawan ni Cabral na sinadya nito ang mga nangyari. Samantala, nananatili namang person of interest ang driver nito. Ngunit ayon kay SILG Remulla, hanggang sa ngayon, walang conclusive links para madiin ang driver sa pagkamatay ng kanyang amo. Yes. It is ruled out that there was a third party involved in the incident outside of the driver and the music about. Nag-medical leave si Benguet Police Provincial Director Police Colonel Lambert Suerte sa gitna ng isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral ayon sa Police Regional Office Cordillera. Itinalaga naman si Police Colonel Ledon Monte bilang officer in charge ng Benguet PPO na epektibo noong December 22, 2025. Mananatili ring Deputy Regional Director for Operations ng ProCar si Monte habang ginagampanan ng tungkulin. Sa isang mensahe, inihayag ni Suerte na pansamantala lamang ang kanyang pagliban dahil sa kalusugan at hinikayat ang suporta para sa papasok na OIC.
Positibo sa antidepressant drug ang labi ng yumaong si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito ay base sa toxicology report mula sa initial finding ng Philippine National Police. Nakasaad sa preliminary laboratory report ng PNP Regional Forensic Unit, Cordillera Administrative Region, na may traces ng isang gamot para sa depresyon ang kinuhang urine and vitreous specimens kay Cabral. Ang nasabing gamot ay nakita rin sa mga na-recover na gamit ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa hotel room ng dating DPWH official. Lumalabas din sa histopathological examination na wala itong abnormalities o malubhang sakit sa oras na namatay ito. May impormasyon ngayon ng Department of the Interior and Local Government patungkol sa ipinapagawang bahay dito sa Pilipinas ng puganteng si Zaldico. Ayon sa kalihim ng ahensya, pinaghihinalaan ang basement nito ay para gawing imbakan ng pera. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Pinaghihinala ang pagtataguan ng pera ang naudlot na ipinapagawang bahay ni dating Ako Bicol Party List Representative at ngayoy itinuturing ng pugante na si Zaldico sa Forbes Park, Makati City. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nahinto ang konstruksyon nang pumutok ang issue ng flood control scandal. Hindi pa nila ito naiinspeksyon, ngunit batay sa kanilang paunang investigasyon na pag-alamang hindi umano parking space ang binubuong basement ng bahay na ito. 5-story basement together with this application. The 5-story basement, we always assume that it is for parking, but it is to our knowledge that it was going to be used for storage of money. Because fire goes upwards. So they put the money below, in the lowest point of the house, so that it won't be handled there as a fire. Giit ni Secretary Remulla, nalaman nila ang mga impormasyon batay sa mga application at building permit na isinumite sa Village Association at mismong lungsod kung saan balak itayo ang bahay. Para sa kalihim, hindi pangkaraniwan na magpagawa at magkaroon ng 5 palapag na basement para lamang gawing garahe. No, we assume kasi no one constructs a 5-story basement for a house, di ba? Kahit gano'n kalaki yung bahay mo. Kasi may hanggat yan. Ang Forbes Park ay may FAR. So yung a floor to area ratio. But the floor to area ratio only covers the vertical. It doesn't cover the when it goes down. So the only rational use of a 5-story basement is either a parking garage or for the storage of money. Because it's very difficult to live in a basement. The power necessary to inhibit a space below ground, the waterproofing alone, the power alone to supply the air inside is very, very difficult. Samantala, nananatili namang nasa ibang bansa si Ko sa kabila ng cancellation ng kanyang passport. Ayon kay Remulla, patuloy sila sa paghahanap ng ibang legal na paraan upang mapasailalim si Ko sa kapangyarihan ng korte upang harapin ito ang mga kaso laban sa kanya. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kinukonsinte ng Kamara ang anumang karahasan ayon kay House Ethics Panel Chairperson at 4-Piece Party List Representative JC Abalos. Kasunod ito ng umano'y pananakit ni late 4th District Representative Richard Gomez sa presidente ng Philippine Fencing Association sa kasagsagan ng Southeast Asian Games sa Thailand. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Wala pang naghahain ng reklamo sa House Committee on Ethics and Privileges ayon sa chairperson ng panel na si 4-Piece Party List Representative JC Abalos. Kasunod dito ng umani ginawang pananakit ni late 4th District Representative Richard Gomez kay Philippine Fencing Association President Rene Gakuma sa Thailand sa gitna ng Southeast Asian Games.
Ayon sa ulat, nag-ugat ito sa hindi pagkakasundo sa pagpili ng atleta para sa a-pay match. Pero giit ni Congressman Abalos, hindi kinukonsinte ng Kamara ang anumang karahasan. Hindi kinukonsinte ng House of Representatives ang anumang uri ng karahasan o pananakit laban kanino man dahil ang ganitong asal po ay hindi sumasalamin at sumasang-ayon sa pamantayan na inaasahan po natin mula sa ating mga public officials. Dagdag pa nito, kahit walang maghain ng reklamo, maaaring magsagawa ng motu proprio investigation ang House Ethics Committee. Ayon po sa aming rules, bukod sa pagtanggap ng complaint from anyone, including private individuals, pwede rin po magkaroon ng motu proprio upon motion of any of our members. Maharap naman ng House panel ang anumang reklamo o mosyon kaugnay ng insidente pag nagbalik na ang sesyon sa susunod na taon. Sa ngayon, naka-holiday break na ang Kongreso. Sa kanyang social media post, iginiit naman ni Congressman Gomez na lagi siyang maninindigan at ipaglalaban ang mga atleta. Dagdag pa nito, hindi niya hahayaang ibuli ang mga ito lalo na ng sports officials. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinalubong ng matinding traffic ang mga motoristang papasok sa Baguio City para magbakasyon ngayong holiday season. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang sitwasyon ng mga biyahero ngayon dyan sa Baguio? Yes, Ella, ramdam ang usad pagong nadaloy ng trapiko papasok sa Baguio City dahil sa pagdami ng mga turista na umaakyat sa City of Pines. Sa pagpasok sa Baguio, lalo na sa Marcos Highway, ay kinakailangan mo ng mahaba-habang pasensya at pagtitiis sa haba ng trapiko sa Marcos Highway. Maging sa Cannon Road, masikip na daloy ng trapiko din ang nararanasan. Ayon sa pamunuan ng Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office, asahan na ang moderate to heavy na traffic, lalo na sa mga intersection. Kahit na marami ang na-deploy ng mga polis, malaking volume ng sasakyan papasok sa Baguio ang issue dito. Kung dati inaabot lang ng ilang minuto na biyahe mula sa junction ngayong buwan ng Disyembre sa lungsod dahil sa paglabas sa batas trapiko, pinakamaraming violation ng mga motorista ang illegal parking. Karamihan sa mga motorista ay galing pa ng karating probinsya gaya ng La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pampanga, Bataan at ang iba naman ay galing pa sa Metro Manila. Matyagang chine-check ng mga pulis yung mga dalang dokumento ng mga motorista. Asahan na rin na dadagsa pa ang bilang ng mga motorista na aakyat sa lungsod. Kaninang alas 8 ng umaga, ramdam din ang mababang temperatura na 15.6 degrees Celsius ang naitalang temperatura ngayong araw sa City of Pines. Ayon sa Pag-asa Baguio, asahan ang mas mababang temperatura sa darating pang mga araw ngayong Disyembre. Kaya naman kahit ngayong tanghali ay damang-dama pa rin ang malamig na klima. Ella, sa mga turista na aakyat ng Baguio, huwag kalimutang magdala ng jacket, panangga sa lamig. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Ininspeksyon, Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge upang matukoy ang pinakamabisang solusyon para sa agarang pagsasaayos ng tulay na nagdudugtong sa mga bayan ng Kabagan at Santa Maria sa Isabela. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang clearing operation sa gumuhong bahagi habang inihahanda ang konstruksyon ng isang detour bridge. Ayon sa DPWH, inaasahang matatapos ang detour bridge sa Marso ng susunod na taon upang maibalik ang maayos na daloy ng transportasyon sa lugar. Sinabi ni Secretary Dizon na mahalagang matapos agad ang proyekto upang mapagaan ang hirap ng mga residente na kasalukuyang napipilitang gumamit ng bangka upang makatawid sa kabilang bayan. Dalawa ang kumpirmadong nasawi habang ilang iba pa ang sugatan matapos ang malakas na pagsabog at sunog sa Silver Lake Nursing Home sa Bristol, Pennsylvania. Tumawag ng tulong ang mga residente bandang alas 2 ng hapon ng Martes matapos makaamoy ng gas.
Pagdating ng emergency crew, sumabog ang gusali at gumuho ang bahagi ng pader ng gusali. 5 pa ang patuloy na hinahanap at inaalam kung nasa loob ng sumabog ang pasilidad. Patuloy pa rin ang rescue operations habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog. Naglagay ang Louvre Museum sa France ng security bars sa balkonahe na ginamit ng mga magnanakaw noong October 19 upang nakawin ng ilang mamahaling alahas na tinatayang nagkakahalaga ng $102 million. Ayon sa museum, 4 na suspect ang pumasok sa Apollo Gallery, sinira ang bintana, binuksan ang mga display case gamit ang angle grinder at tumakas sakay ng scooter sa loob lamang ng 7 minuto. Kasama sa seguridad na ipinatupad ngayon ang Mobile Police Squad sa harap ng iconic glass pyramid at karagdagang 100 cameras na ilalagay sa bagong museum sa susunod na taon. Nakilala na ng pulisya ang 8 suspect ngunit nananatiling nawawala ang mga ninakaw na alahas. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 23:9 na nagsasabi, "Huwag kang magsalita sa pakinig ng mangmang, sapagkat kanyang hahamakin ang karunungan ng iyong mga salita." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.